Hi! Welcome to my channel. At kung bago ka lang dito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin lang ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong math tutorial videos. Today, ang pag-aaralan naman natin ay laws of radicals. So, yung laws for radicals are derived directly from the laws for exponents. And these laws are designed to make simplification much easier. So, law number 1, n root of a quantity raised to n is equal to a. Tignan natin, class, kung paano naging equal sa a. So, pwede nating isulat ito sa rational or fractional exponents. So, yung a natin, class, ang magiging base. Yung numerator naman ng rational exponents ay 1. At yung denominator is n, kaya po naging a raised to 1 over n quantity raised to n. Then, simplify, magiging a raised to n over n. And n over n is equal to 1. Or simply, a. Pwede rin naman natin, class, ito isulat na n root of a raised to n, tsaka natin gawing rational exponents na a raised to n over n, or equals a. Okay, apply natin, class, sa cube root of 4 quantity raised to 3. So, magiging 4 raised to 1/3 quantity raised to 3. Pagkatapos, magiging 4 raised to 3 over 3 or 4. Or, pwede rin naman natin, class, na shortcut. Tandaan lang na kapag magkaparehas ang index at ang exponent ng radicand, pwede na natin yang i-cancel para makuha natin agad yung sagot. Okay, number 2. So, law number 2, n root of a and b is equal to n root of a times n root of b. Dito naman sa root of a product, pwede natin, class, i-factor ang radicand para may simplify. Example, square root of 50. So, yung index dito ay 2, kaya mag-iisip ka ng factor ng 50 na yung isang factor ay perfect square number. Katulad, class, ng quantity of square root of 25 times the quantity of square root of 2. So, yung isang factor dito, class, is perfect square number, katulad nga nung square root of 25. So, square root of 25 is equal to 5. Kaya po magiging 5 square root of 2. And ito na, class, yung ating final answer. So, proceed tayo sa law number 3. So, law number 3, n root of a over b is equal to n root of a divided by n root of b, where b is greater than to 0. Katulad, class, sa root of a product, pwede rin natin gawin sa root of a quotient. Pwede natin silang pag-iwalayin. Example, cube root of negative 64 over x to the 6th power, pwede natin gawing cube root of negative 64 divided by cube root of x to the 6th power. Then, kukunin naman natin ang exponential form ng negative 64. At kung hindi pa kayo marunong, pwede kayong magsimula sa positive 2. Pero dito, class, sisimulan natin sa negative 2 since negative yung ating given, negative 64. At yung index niya is 3. So, start tayo sa negative 2 or the quantity of negative 2 raised to the 3rd power. So, negative 2 times negative 2 times negative 2 is equal to negative 8. So, yung negative 8, class, ay medyo malayo pa sa negative 64, kaya lalaktawan na natin dito yung quantity of negative 3 raised to the 3rd power. So, doon na kagad tayo sa quantity of negative 4 raised to the 3rd power. So, negative 4 times negative 4 is equal to positive 16. And positive 16 times negative 4 is equal to negative 64. Ibig sabihin, ang exponential form ng negative 64 is negative 4 or the quantity of negative 4 raised to the 3rd power. Tapos, yung x to the 6th power naman ay gagawin nating x squared quantity raised to the 3rd power. And since parehas na, class, yung index at exponent ng radicand,
i-apply na lang natin dito yung law number 1, ika-cancel na natin dito yung index at exponent. Kaya magiging sagot natin is negative 4 over x squared. And for law number 4, m root of n root of a is equal to m times n root of a or n root of m root of a. So, tingnan natin class kung paano ba ito gagamitin. So, example, 6 root of 4. So, gamit class ang law number 4, pwede nating i-factor or pagbalik na rin yung root or index. Halimbawa nga, sa 6 root of 4, ang factor class ng index natin ay 6 times 1 and 2 times 3. So, yung 2 and 3 ang kukunin or gagamitin natin kasi yung radical ay perfect square number. So, magiging cube root of square root of 4. And square root of 4 class is equal to 2. Kaya magiging final answer is cube root of 2. So, magbigay pa tayo class ng isa pang example. Cube root of square root of 27. So, dito class, yung radicand naman natin ay perfect cube number. Kaya naman, pagbabalik na rin lang natin yung index natin. Gagawin natin square root of cube root of 27. Tapos, kukunin natin ang exponential form ng 27. So, ang exponential form niya is 3 raised to the third power because 3 times 3 is 9 times 3, 27. Pagkatapos, ika-cancel natin yung index at ang exponent. So, ang may iwan dyan class is square root of 3. So, yan na yung ating final answer. So, pwede rin class na hindi na natin kunin yung exponential form kung alam nyo naman na yung cube root ng 27 ay 3. So, hanggang dito na lang class. Kung meron po kayong hindi naintindihan at meron kayong gustong itanong, ilagay lang sa ating comment section at isa-isa po natin yang sasagutin. Muli, maraming salamat sa panonood. God bless.